Sa loob, siksikan ang conference room ng matataas na opisyal ng militar, at mga elite hunter para sa huling briefing ng misyon. Sinusuri ni Chansok ang mga dokumento at batid na ang escort mission na ito ay malapit ng maging isang pandaigdigang tanawin. Nakatayo si Lee Se-yun, ang pang-rank 10 hunter habang inilalatag ang mga detalyeng tactical. Si General An Han-so ang nanguna upang ipaliwanag ang napakakomplikadong logistics ng paglalakbay sa Trans-Siberian. Kabilang sa plano ang isang tren na may 80 bagon. Karamihan ay mga armored container para sa supply at sa prototype na generator. Napansin ni Chansok na binibigyan si Lee Se-yun ng VIP na pagtrato na may isang buong bagon na nakalaan lamang para sa kanya. Naging mabigat ang atmosphere nang mapunta ang usapan sa seguridad ng shield generator. Imininungkahi ni Han-so na hatiin ang tungkulin ng pagbabantay upang manatiling handa ang lahat sa mahabang biyahe. Ngunit agad itong tinanggihan. Walang puwang para sa tulong mula sa labas. Ipinaalala ni Lee Se-yun na bawat puwersa sa kontinente ay tiyak na hahabol sa teknolohiyang iyon. Wala nang nagawa ang general kundi sumimangot habang mariing tinanggihan ang kanyang alok na suporta ng militar. Mahigpit ang mga patakaran. Tanging mga miyembro ng itinalagang guild lamang ang pinapayagang lumapit sa kargamento. Kitang-kita ang pagkadismaya ng mga opisyal ng militar at napagtantong inilalayo sila ng mga hunter sa mismong operasyon. Isinara ni Lee Se-yun ang kanyang mga mata. Hudyat na tapos na ang usapan. Ipinakita sa mapa ang napakahirap na ruta mula Vladivostok hanggang United Kingdom, na daraan sa ilan sa mga pinakamapanganib na corrosion zone. Sa sandaling marinig niya ang planong maglakbay sa pamamagitan ng tren sa mga ganitong kalupitang lugar, agad inihalin tulad ni Se-yun ang misyon at banta ng mga bandido sa isang cliché na lumang western na pelikula. Mas malala pa pala ang sitwasyon kaysa sa inaakala nila, may 5 European warlords na agad na itinalagang banta. Halatang nabalisa ang mga sundalo sa silid, iniisip kung paano sila makakaligtas sa 2 linggong tuloy-tuloy na pag-atake. Karamihan sa kanila ay kumbinsidong imposibleng magtagumpay ang misyon. Nanatiling kalmado si Lee Se-yun habang pinagmamasdan ang unti-unting pagkalito ng mga tao. Pinutol niya ang tensyon sa pangakong makarating ang tren sa destinasyon nito kahit sino pa ang hamarang. Nagsimula ang araw ng operasyon habang naghahanda ang napakalaking tren na umalis mula sa nagyayelong istasyon sa Russia. Napuno ng tao ang platform habang nagmamadaling sumakay ang mga tauhan at gwardya bago ang pag-alis. Naglakad si Chansok sa gilid ng rift, at ramdam na ang matinding lamig sa hangin. Napagtanto niyang mas mahaba pa ang tren kaysa sa inaasahan niya. Umaabot ng higit sa 1 kilometro habang naglalaho sa makapal na niyebeng ulap. Biglang may pamilyar na boses na tumawag sa kanya, dahilan upang mapatigil siya sa paglalakad. Nakaayos na si Hansang-a at naghihintay na magsimula ang misyon. Tinukso siya nito tungkol sa marangyan niyang first class ticket habang siya ay napunta sa second class kasama ang mga ordinaryong tao. Ngunit agad na ginamit ni Chansok ang pribadong baguon ni Lee Se-yun bilang panangga sa panunukso habang iniisip ang napakalaking agwat sa pagitan ng kanyang ranggo at ng tunay na elite. Dumating si Jo Soo-jong sa platform upang ihatid ang grupo at binati si Chansok na pansin na maaga ito para sa pag-alis. Humanga si Chansok sa laki ng paghahandang ginawa ng embargo tower para sa seguridad ng transportasyong ito. Ang mga bagon ng tren ay literal na ginawa na parang mga tangke na dinisenyo upang kayanin ang pinakamatinding panganib ng wasteland. Ipinaliwanag ni Jo Soo-jong na ang buong tren ay nakabalot sa depleted uranium armor para sa pinakamataas na depensa. Sa kabila ng matibay na baluti, alam ni Chansok na ang tunay na depensa ay ang pagkakaroon ng isang halimaw na mandirigma tulad ni Lee Se-yun sakay ng tren. Sa puntong yun, tila wala nang maaaring magkamali. Ngunit wala pang 1 minuto mula nang umalis, sinalakay na agad ang tren ng isang grupo ng lumilipad na mga halimaw na parang mata. Duguan na ang mukha ng isa sa mga hunter at sumisigaw para sa agarang tulong sa bagon 57. Hindi na naghintay si Chansok ng utos at tumalon agad sa bubong ng umaandar na tren. Dumating ang pag-atake ng mas maaga kaysa inaasahan ng lahat at agad na nagdulot ng kaguluhan sa depensa. Iwinasiwas niya ang kanyang sandata upang linisin ang kalangitan. Ngunit tila walang katapusan ang kalaban. Habang mas marami pang halimaw ang sumisid mula sa gitna ng Bagyo Niebe, nahirapan si Chansok na labanan ang mga ito at napaisip na sana ay naroon si Lee Se-yun upang tumulong sa pakikipaglaban. Ang misyon ay isang bangungot sa logistics dahil sira ang rift at makakausad lamang ang tren ayon sa bilis ng pagkukumpuni ng mga tauhan. Ang mga manggagawang ito ay madaling target para sa mga halimaw ng corrosion kaya napilitan ang isang high-rank counter tulad ni Lee Se-yun na manatili sa likod upang bantayan sila. Naiinis si Chansok na nasasayang ang pinakamalakas nilang mandirigma sa pagbabantay imbes na sa pag-clear ng daan sa unahan. Isa pang halimaw na may pakpak ang sumugod at bahagya niya lamang na itaboy ito.
Sa pagtingin sa tila walang katapusang kalaban ay napagtanto niyang hahaba pa ang araw na ito habang binabantayan nila ang rift. Lumipat ang eksena sa Khabarovsk, Russia kung saan ang tanawin ay nabahira ng sariwang dugo sa nyebe. Isang napakalaking halimaw na kahawig ng petang ang hinihila sa tundra na parang simpleng biktima lamang. Ang lalaking may gawa nito ay isang dambuhalang katawan na nakasuot ng mabigat na baluti at ang kanyang mukha ay may malamig at walang pakialam na tingin. Isang lalaking nakasuot ng tradisyonal na kasuotang Koreano, si Lee Ha-yeon, ang lumapit sa gitna ng rumaragasang bagyo ng nyebe. Natagpuan niya ang Russian warlord na nakaharap sa isang halimaw na puno ng matutulis na ngipin na sumusugod upang umatake. Ngunit wala itong pakialam at sa halip ay tumingin lamang sa mga guho ng lungsod sa malayo. Isang tahimik na patunay ng kawalan ng batas sa rehiyong ito. Hindi nagustuhan ng warlord ang panghihimasok at agad siyang nagpakawala ng malakas na atake na tila nagpayanig sa hangin. Ang pinsala ay lumikha ng isang malalim na hukay sa nyebe, ngunit ni hindi man lang natinag si Ha-yeon. Ngumiti lamang siya at tumango. Sinasabing matagal na mula nang huli silang magkita. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at diretsyong sinabi ang pakay. May trabaho siya para sa lalaking kilala bilang pinuno ng Khabarovsk. Tinignan siya ng warlord na si Nikolai Barinov nang may lubos na paghamak. Naiinis dahil ginaisang ng bisita ang halimaw na balak niyang gawing hapunan. Wala siyang interes sa bayad. Iginiit na nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya. Ngunit hindi natinag si Ha-yeon at alam kung paano painitan ang isang taong uhaw sa tunay na hamon. Binanggit niya ang espesyal na tren na kakalarga lamang mula Vladivostok at malapit nang dumaan sa teritoryong ito. Tinawanan ito ni Nikolai at iniisip na biro lamang dahil matagal nang sira ang mga rift. Ipinaliwanag ni Ha-yeon na kasalukuyan ng umaandar ang tren gamit ang mga hukbo na may kakayahang mana upang ayusin ang daan habang umaabante. Nakuha nito ang atensyon ni Nikolai at tinanong kung ano ang maaaring laman ng tren na karapat-dapat sa ganitong kabaliwan. Sinabi ni Ha-yeon na hindi mahalaga ang kargamento para sa kanya kundi ang taong nagbabantay dito. Lumaki ang mga mata ni Nikolai nang marinig ang pangalan ng target. Kinumpirma ni Ha-yeon na ang Candy Lady ng Jannabi, si Lee Se-yeon ang humahawak sa depensa. Sa ideya ng pakikipaglaban sa Rank 10 Hunter, napangiti si Nikolai nang may uhaw sa dugo. Inakala niyang simpleng pagnanakaw lang ito at iminungkahing pasabugan na lang ang buong tren. Ngunit agad siyang itinama ni Ha-yeon na may mas tiyak at mas mahalagang plano para sa kargamento habang palihim na kinukutya ang simpleng pag-iisip ng lalaki. Inilabas niya ang isang maliit na electronic terminal at ipinaliwanag na kailangang makapasok ni Nikolai sa pangunahing bagon at i-connecta ito sa kagamitan sa loob. Idinagdag pa ni Ha-yeon na kapag nakuha na ang datos, malaya na si Nikolai na gawin ang kahit ano sa natitirang kargamento. Napahalakhak si Nikolai at tuluyang tinanggap ang kontrata. Para sa kanya, palusot lamang ang teknolohiya. Mas interesado siya sa pagpatay na kasunod nito. Hindi na siya makapaghintay na gawing isang libingan ang mga rift ng Siberia sa harap mismo ng alamat na si Lee Se-yeon. Muling bumalik ang eksena sa pangunahing tauhan na patuloy na lumalaban sa mga halimaw sa loob ng tren. May isang lalaking nanunood ng laban. Humahanga sa katotohanang natalo ng isang baguhan ang daan-daang kalaban ng mag-isa. Nakatirek ang kanyang sibat sa lupa. Hinarap ni Chan-sok ang rumaragasang hukbo ng mga nilalang na may matibay na determinasyon. Nagulat ang lalaki at sinabing mas mukha pang halimaw ang binata kaysa sa mga nilalang na iyon. Tinignan niya ang iba pang mga hunter na nakahandusay sa lupa. Iniisip na wala silang silbi sa misyong ito. Kaya nagpa siya ang binata na siya na lang ang lalaban mag-isa at inutusan ang lahat na tumayo. Lumitaw ang kanyang kaibigan at nagbabala na hindi pa tapos ang misyon at hindi sila dapat magpabe. Ngumiti si Chan-sok at naisip na ang kanyang kapartner lang ang tunay na may silbi roon. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng mandirigma at tila may gumugulo sa kanyang isip. Isang kakaibang ingay ang umalangaw at nagtaka ang binata kung ano iyon. Inakala niyang pagguho ng nyebe iyon ngunit nagbabala ang control room tungkol sa isang hadlang. Nagtagal at lumitaw si Lee Se-yeon at nakipag-ugnayan sa command room ng tren. Sa seryosong mukha, iniutos ng hunter na agad ihinto ang tren. Pumwesto siya at ibinunyag na ang hadlang ay ang papalapit na mga kalaban. Sa sandaling iyon, isang napakalaking sinag ng pulang enerhiya ang rumagasa patungo sa bagon. Malakas nitong tinamaan ang tren na halos hatiin ito sa tindi ng puwersa. Pagkatapos, isang misteryosong nilalang na may dalang napakalaking espada ang lumitaw sa gitna ng nyebe. Walang pag-aatubili, pinakawalan ng kalaban ang isang malakas na sinag ng enerhiya patungo sa isang hunter. Tuwirang tinamaan ang lalaki at tinangay ng lakas ng atake palayo. Nagulat si Hansang ngunit sinabihan siya ni Chan-sok na kumalma dahil kilala niya kung sino ang mga ito. Ibinunyag niyang ito ang armadong grupo na pinamunuan ni Nikolai na kumokontrol sa rehiyon. Naisip naman ni Lee Se-yeon kung naghihintay nga ba ang grupong iyon sa kanila.
Kasunod nito, nagsimulang lumipad patungo sa Hunter ang ilang mahiwagang talisman. Napalibutan si Lee Se-yun ng kulay lilang enerhiya at ng mga talisman. Bigla tila may nangyaring ikinagulat ng Hunter. Aktibo ang mga talisman at nagsimulang magsama-sama. Nagulat si Han Sang-a nang makita ang nabubuong kulay lilang enerhiya. Nag-aalala, tinanong niya si Lee Se-yun kung may problema. Sa kakaibang ekspresyon, tila napahamak ang babaeng may itim na buhok. Ibinunyag niya na siya ay nasilo at nakakulong sa loob ng isang hadlang ng kulay lilang enerhiya. Nang makita ito, nagbigay ng babala si Lee Se-yun sa lahat ng Hunter sa misyon. Ipinaalam niyang na-neutralize ang kanilang commander na ikinagulat ng kanyang mga kasama. Dagdag pa niya, may 5 kalaban at sila ay dahado sa bilang na 10 laban sa isa. Kahit wala ang kanilang pinuno, sinabi niyang hindi opsyon ang umatras at inutusan silang protektahan ang tren. Sa matibay na tingin, tinapos ng nakulong na Hunter ang iniisip ng mandirigma. Tinawag ng binata ang kanyang kaibigan upang sumunod sa kanya at tumalon siya mula sa tren papunta sa niebe. Nagulat ang isang Hunter na tatalon sila upang harapin ang 5 kalaban na 2 lang sila. Isa pang lalaki ang nagpasya na hindi niya kayang iwan ang mga baguhan at naghanda ring sumama. Habang nakakulong pa rin, nangako ang commander na babalik siya sa laban sa lalong madaling panahon. Ngunit lumitaw ang misteryosong binata at sinabing hindi iyon magiging madali para sa kanya. Tinitigan siya ng Hunter at tinanong kung siya ba ang may kagagawa ng selyong nagkulong sa kanya. Nagpakilala siya bilang si Lee Ha-yon at ibinunyag na malayong kamag-anak siya ng Hunter. Ngumiti siya at sinabi kung hindi ba nakakatuwang makatagpo ng kapamilya sa isang malayong bansa. Sinubukan ng commander na basagin ang hadlang gamit ang kanyang espada ngunit nabasag ito sa 2. Nagulat siya nang makita ang pagkabasag ng kanyang sandata at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Sinabi ng kontrabida na hindi madaling mabasag ang selyo at iminungkahing sumuko na siya. Ngunit hindi natinag ang Hunter at tinanong kung bakit niya pinapahalagahan ang isang sirang espada. Sa sandaling iyon, nagsimulang magliwanag ang hawakan ng sandata sa kanyang kamay ng matinding asul na ilaw. Dahil dito, nagbago ang ekspresyon ng kalaban at halatang nenas sa sitwasyon. Nabuo ang isang bagong espada at tinanong ng babae kung kilala niya kung ano iyon. Ipinaliwanag ng salaysay na ang kanyang kakayahang magkopya ay nagdodouble ng isang rehistradong kagamitan kapag ito ay nasira. Tinawag siyang mangmang ng kontrabida at tinanong kung ipagpapatuloy ba niya ang pagsubok hanggang mabasag ang selyo. Sumagot siya at itinuro ang espada sa kalaban habang may mapang asar ng ngiti. Pagkatapos sinabi niyang sa bunganga niyang iyon hinding-hindi siya magiging patok sa mga babae. Samantala tumatakbo sina Chansok at Han Sang-a sa niebe patungo sa hukbo ng kalaban. Hinarap ng binata ang napakaraming kaaway na may seryoso at determinadong tingin. Biglang lumipad si Nikolai patungo sa kanila at sinabing hindi sila mapipigilan ng dami ng tao. Ngumiti siya at sinabing siya ang magpapasya kung sino ang makakaligtas at inutusan silang sumuko na. Kinumpirma ng binata na siya nga si Nikolai ngunit napansin niyang kakaiba na hindi niya maramdaman ang kapangyarihan nito habang lumilipad. Ipinaliwanag ng babae na ang suot nitong kagamitan ay nagpapahintulot sa kanya na lumaban ng hindi gumagamit ng kapangyarihan at galing ito sa isang lumang proyekto ng Korea. Nagtaka siya kung bakit may ganitong kagamitang militar ng Korea ang pinuno ng isang grupong Russian. Sa sandaling iyon, kinabahan ng Hunter dahil kakailanganin niyang labanan ang tunay na mga tao. Napansin ito ng mandirigma at sinabing kung hindi niya kakayanin, dapat siyang bumalik sa tren. Sinabi ng babae na hindi pa rin naman nakalaban ng tao si Chansok at hindi na mahalaga iyon dahil ang layunin nila ay lipulin ang mga ito. Dagdag pa niya, wala namang pinagkaiba ang pakikipaglaban sa mga halimaw at agad siyang sumugod upang umatake. Sa sandaling iyon, naputol ang leeg ng kalaban sa isang iglap. Walang pag-aatubili, nagpakawala si Chansok ng isang malakas na hiwa sa isa sa mga kalaban sa harap ni Han Sang-a. Sinabihan siya ng mandirigma na gawin ang kinakailangan ngunit huwag hayaang lamunin siya ng konsensya. May ngiting idinagdag niyang lilipas din ang pakiramdam na iyon sa loob ng ilang araw.